Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day to all. So I'm back again. I'm not even sure if someone is actually watching my videos, but that's fine. Anyways, eto, may bagong pasabog si palangga nating Maharlika na meron daw paparating na giyera. Hindi naman literal na giyera, kundi pasabog na nakaka-excite, na parang hinuhulaan ko siya na I think the Dutertes are gonna fight back na, or there is gonna be people na babaligtad at aamin na sa mga maling ginagawa ng gobyerno na to, or it could be meron silang witnesses na babaligtad na sa Huwadcom na to. So yan ang isang nakaka-excite na part. And also, yun nga, yan ang isang nakaka-excite na part. And also, etong Huwadcom, kung ipapatawag ba nila si PRRD o aatras sila after what happened sa Senate, na siya talaga ang nagdala ng mga tao doon, kung paano niya pinataob sila sa lahat ng mga tanong, na because PRRD is a sincere person, na hindi siya magsisinungaling, hindi niya i-quote yung mga salita niya, kaya nga nakakapagmura pa siya, diba? Kasi nararamdaman mo yung inis niya sa mga kriminal. So yon. So yan ang aabangan natin, isa yan. Tapos right now, BP Sara is kinda quiet. Wala tayong naririnig na anything na kung ano pa man. Iyan ang isa sa aabangan natin na mangyayari nitong mga susunod na araw. Nakaka-intriga. Alam nyo naman si palangga nating Maharlika, pag may sinasabi yan, laging kumbaga confirm or bongga talaga. And also this one, yung mga relief, not relief, yung funds na binigay tulong ng ibang bansa, yung US at yung UK yata yon or somewhere. Nagbigay sila ng milyon-milyon na tulong sa mga nasalanta ng bagyong Christine. And unfortunately, wala pa tayong nakikita na naibigay ng gobyerno, specifically financial help. Kasi that one is actually supposed to be financial help. Pero wala pa tayong nakikitang nagbibigay ang gobyerno. Kaya magkakaalaman kung anong gagawin ng taong bayan dyan. Alam nyo ba, sana hinihiring ng etong mga Huwadcom at even sa Senate yung yung flood control dapat yan na yung next na i-hearing nila kasi wala wala talaga tayong nakita. Tsaka napansin nyo ba yung mga naibulgar na construction na mga ulupong at kupal na mga contractor, na yung mga ginawa nilang mga tulay or whatsoever, mga pamprotect daw kuno sa flood, ay wala man lang pundasyon na bakal or anything, na hindi basta-basta magpapagiba sa sa pader na yon o sa tulay na yon. So yan dapat ang isa sa ipatawag sa Senado, yung contractor at yung gumawa nun, at kung sino yung may project nun at bakit ganun ang nangyari. Yan, sana nakakakita pa rin ako ng pag-asa, kasi sa sobrang dami ng basurang ginagawa nitong gobyerno ng Pilipinas ngayon, is nagpapatong-patong na, at yung basurang ibinabato nila sa taong bayan ay bumabalik na sa kanila pakonti-konti. So abangan natin yan. And also ano pa ba, isa sanang gusto ko ring ihabol ng taong bayan is yung mag-hearing sila, tapos ang imbitahan nila yung mga pamilya ng nabiktima nitong mga bangag at mga nagbebenta ng mga pulboronic na yan. Yung mga naging biktima nila, anong nagawa nun sa buhay nila, anong mga pagbabago ang nagawa nun sa buhay nila, at yung mga
dating gumagamit ng pulburon na nagawa na niyang magbagong buhay because of the war on drugs ni PRRD. Sana merong ganung lumabas, no? Ang ganda sigurong pag-usapan yan kasi napapanahon dahil wala talamak na talaga ang mga pulburon dito sa Pilipinas. Kaya dahil tinan mo naman nasa Malacanang complex pa mismo, 'di ba? Pero tahimik sila, wala silang sinasabi. Yung mga ginagawa nila sa mga Dutertes yan ay diversion ng kanilang mga kapalpakan ngayon sa gobyerno. Kaya magkakaalaman na kung ano ang susunod na mangyayari. Anyways, let's just keep supporting PRRD and BP Sara at para maging hindi tayo pabigat sa komunidad natin, ay unahin nating maging mabuting tao rin sa pamilya natin. Kasi minsan, kung ano-anong pinagsasabi natin sa vlogs natin, tapos hindi naman tayo mabuting tao sa pamilya natin, sa mga anak natin, sa komunidad natin, sa ibang tao. 'Di ba? So, before tayo, hindi lang tayo banat ng banat, dapat kailangan meron din tayong ginagawa. So, na mabuti sa kapwa natin para mabawas-bawasan naman yung mga masasamang ulubong sa Pilipinas at sa mundo, right? Anyways, I hope you guys are gonna support me even if I don't have that much subscriber yet. I think meron lang akong 20 or ano. So, please like, subscribe, and comment po and share my videos. I know right now I don't know yet how to edit good. That's why I'm giving you raw. Like pag nagdadrive ako, kasi yan lang yung pagkakataon ko makapagsalita ng walang nakikinig sa akin kasi nire-ready ko pa yung aking vlogging studio. So, para makapag-react video tayo sa mga nagaganap sa Pilipinas. Anyways, I hope you guys doing great and next time, i-discuss natin yung mga susunod pa na mangyayari. Basta laban lang tayo at alam naman natin sa sarili natin kung sino yung nasa tama at sino yung nasa mali. And also, lagi nating tatandaan na kahit kailan ay hindi na nanalo ang kasamaan sa kabutihan. So, mananaig pa rin talaga ang kabutihan. So, at naniniwala pa rin ako na ang gaba dili gyud magsaba. So, darating ang panahon na yung mga gumagawa ng masama sa gobyerno ay magbabayad sila. Hindi man sila magbayad ng salapi, hindi man sila magbayad ng kung ano pa man, magbabayad sila sa paraang Panginoong Diyos ang sisingil sa kanila o ang karma. Kaya, maniwala tayo dyan mga kapatid. Anyways, ingat kayo. I'm already here at work. God bless everyone. Have fun and be safe. And always do one good a day and make our parents and family proud of us. Okay, bye. God bless.